Hello! Kumusta? Good afternoon, good morning, good noon, wherever you are. Kumusta ka? That's what I want to ask to you. Kumusta ka? Alright, so eto na naman ako of course to share something na based from my experience. And of course, I am hoping na pwedeng may matutunan ka sa video kong ito ngayon kasi baka may pinagdadaanan ka din na tulad ko. Okay? So, mm, part kasi ito ng tinatawag na pagiging empleyado. Yung isa kasi ako, di bang, public teacher, and it's very true na sometimes we encounter toxic workmate. Workmates kung madami sila. In my case, oo, meron akong na-experience na gano'n, and mahirap. It's really difficult to face that kind of person, workmate, in our workplace. Mahirap. But then, kailangan kasi natin na mag-survive. We have to do all our best para mapagpatuloy, of course, ang ating buhay. It's because, di ba, nag-apply tayo for whatever that work that we have. Kasi ang pinaka-purpose natin is mabuhay. Hindi yung mamatay tayo, kaka-stress, kaka-problema sa mga friends natin yan or sa katrabaho natin yan. Actually, kahit saan mang trabaho, nangyayari talaga na meron dyang isang may encounter ka na you can consider him or her as a toxic workmate. Hindi lang ikaw yung nakaka-experience yan. Of course, the other employees also might experience that. But then, meron kasi tayo talagang mga katrabaho na consider tayo na kompetensya, kalaban tayo, na where in fact it's not. But then, with that kind of situation, hindi natin kailangan na patulan, hindi naman kailangan na makipag-inkwentro sa kanya. But then, what is important is that you have to handle yourself. In my case, for how many years ko sa school na pinagtatrabahuan ko, isa siya sa nagiging problema ko, and nagiging problema din ng mga katrabaho ko. But then, iba kasi ang case ko. Dayo kasi ako sa school na yon, and yung mga kasama niya, halos mga taga-barangay niya din. And in my case, ako ay dayo. From one district, na-transfer ako dun sa isang district na yun. So, medyo malayo siya. But then, what I want to share this time is that how did I handle that kind of situation? Well, madami. At first, gusto ko laging aggressive ako sa ganyang klase ng sitwasyon, ganyang klaseng problema. Kung pwede lang laban, gera ang mangyayari. Kasi nga, what you wanted is that makabawi ka sa ginagawa niya sa'yo. But then, no, it's not. Mas nagiging stressful ang situations kapag iisipin lagi natin na dapat magawa mo din sa iyo sa kanya. No, it's not. What is important is that you have to handle yourself for that kind of situation. Now, first na ginawa ko, and even this time, ginagawa ko yun lagi, of course, is that prayer. Prayer is the most powerful na tinatawag. Yung sometimes with that kind of situation, I ask God, bakit ko to nararamdaman? Why is it among those numbers of workmates na meron siya? Bakit ako lagi bakit parang sa akin siya galit? Na, and just a very simple thing, parang nagiging issue yun sa kanya na hindi ko maiintindihan talaga. In my case, of course, sumasagot din ako. And sinasabi ko din yung point ko. But then, for her, it is wrong. So with that, bago ako papasok sa school, bago ako papasok sa place na yon, nagdarasal muna ako na, for this day, Lord, please guide me for whatever the work na meron ako. May chinek lang. Lagi kong ina-ask yun kay Lord na since pinag-pray ko ang ganyang uri ng trabaho, isa lang ang pinaka-hinihingi ko. Makapag-work ako, makapagtrabaho ako ng tama para sa mga estudyante, para sa mga katrabaho ko, para sumahod ako syempre. Kasi we are here in this world, nandyan tayo sa trabahong iyan, not only for ourselves, but of course for others also. Most especially sa parent ko, sa mga kapatid ko, and of course to the pupils that I have presently. So yun lang ang pinaka-inihingi ko, na sana linawan ang aking pag-iisip, pag-iinin ang aking nararamdaman. Kasi iba-iba yung feeling pag ganun, di ba? Ang sakit, nakakasad. Kaya naisip ko noon na meron talagang mga empleyado or teacher na talagang nag-give up, na
nag-suicide because of that kind of situations. Kasi nga isa na yun sa nagiging katrabaho, lalo na kapag weak ang kanyang personality. Yun, yung pinaka going there at the school, and kapag alis ko sa school, nagpipray palagi ako. Kasi yun lang naman talagang pinaka the best weapon natin, of course, for that kind of situation. Next one is that I bear it in my mind na I should always be positive, na hindi lang ako nakaka-experience ng ganon. Even other employees, even other teachers, na-experience din yung ganon. So, nakaya nila, bakit hindi ko yun kakayanin? 'Di ba? And maybe I have that kind of situation or person na na-encounter in my life, it's because may mga kailangan akong matutunan, may mga kailangan akong i-handle, na ma-realize ko din dapat na ito pala dapat na ginagawa ko, kasi kailangan din natin isipin na baka may something wrong din sa akin, baka may something wrong din sa iyo, sa atin, di ba? So it could be, so positive lang akong tinatawag na kailangan ko lang natatanggapin yon. Of course, with that, kasi kapag ka-stress tayo, 'di ba? Sa pangatlo, kapag stress tayo, hindi tayo actually makatulog, hindi tayo komportable. So ang ginagawa ko lang is that I should always be pretty. Yan. Sa makeup, sa ayos ng buhok, sa pananamit, 'di ba? Yung hindi dapat may papakita na stress tayo. It's because yung side kasi na iniisip ko na magiging masaya siya kapag nakita niyang stress ako. No. It should be, dapat akong inspiration pa rin sa iba na whatever the problems that I encounter in that person, from that person, nakakaya kong pinatawag. Though deep inside, merong bigat. So yun, kailangan pretty ako na sinasabi. Yun ang pangatlo ko. And of course, pang-apat is that yung goal ko. Ano ba yung goal ko kung bakit ako nag-apply? Of course, for me, my goal is that para maging secure ang aking work. Next one is that magkaroon ako ng tinatawag na salary. Well, for that salary, sa salary yun, hindi sinasabi na sasanguran ka kapag may marami kang kaaway, kapag na-handle mo ang madaming stressful na situations. No, hindi yun kasabay. Sa sahod na yun, sinasabi na dapat matrabaho mo yung pinaka-the best na trabaho mo for that work na you chose, na in-applyan mo. So, yun. Yung pinaka-goal ko is that for that day, matrabaho ko yung trabaho ko as bilang teacher, maging a better colleague sa aking mga katrabaho, magkaroon ako ng sahod, mawala, na hindi dapat ako magkasakit ng dahil lang sa stress. Yun ang aking goal na iniisip everyday. Next, of course, is that surround yourself with the positive people. So, sino yon? Of course, meron akong family. Ang totoo, whatever the problems na meron ako sa school namin, sinishare ko yan kay mama. Sinishare ko yun, of course, sa aking family. For what purpose? Of course, the purpose is that para gumaan ang aking nararamdaman. Para gumaan ang ating nararamdaman. And that is very effective. It's because meron dyan na side na wrong sa'yo, may mali sa'yo. But then, nasa side mo sila. Sinasabi lang nila kung ano yung dapat mong gawin. Naandun sila sa point na yun. Kakampi ka pa din nila. Pinapalinaw pa din yung isip mo, and then pinaparamdam nila yung pag-comfort na tinatawag. Sabihin mo lang yung lahat. Yung pagkakamali mo, yung mali sa kanya, yung hindi mo acceptable for that person na kinukonsider mong toxic sa iyong tinatrabahuan. Kasi family is always there to support and understand you. You know what? Anong understanding ang ginagawa? There are times na I do not want to speak. It's because yung bigat na nararamdaman ko, it's okay for them. Naiintindihan nila kung bakit ganyan ang aking behavior sa bahay. Next is that yung preparing nila sa food, kasi kahit pa paano affected din affected din yung tinatawag na pagkain natin, 'di ba? So naandun of course ang mother, ang brother ko during that time to comfort me. Don't forget, part of that family, of course, is that meron ka pa rin tinatawag na close friends na can understand, willing to share something, to give suggestions, advices for that kind of situations that you have. Don't forget that. So, yung naging outlet ko is that yung pagkakaroon ng time sa friends na after ng trabaho, after sa family, of course, is that I have to consider na meron ako mga friends na magko-comfort sa akin. Tamang chika, pero hindi naman yung too much ha. Still, we need to know na we have
we really need to manage our time while kasama natin ang friends natin. Na andun lang tayo just to have this, what you call, laugh, nagtatawa ng konti, yan, kaya gala-gala, and kasi isa yung tinatawag na magiging goal mo. You need to earn, you should have this salary para makapagpunta kayo sa other places. And yan ang aking ginagawa, of course. Nagtrabaho, nag-ipon, nagto-travel. That's the goal of our friendship. And yun, next one is that ginagawa kong busy ang aking sarili na hindi maiiwan ang health ng aking katawan. Why? It's because nagtitinda, nag-part-time, as a teacher of course, and I enrolled this doctoral na meron ako. So, para naman kahit pa paano, hindi siya lagi ang iniisip ko. Kasi, sabihin mo man ng hindi, from time to time, bago ka pumasok, pagising mo pa lang kasi nagdarasal ka, yun ang laging papasok sa isip mo. But with that, if you are busy, madami kang outlet sa buhay mo, of course, mangyayari na hindi siya yung magiging focus mo talaga sa iyong buhay, of course. So, yun lang ang pinaka-iniisip ko. There are actually 6. Pray, stay positive, be pretty, remember your goal, make yourself busy to your work, and of course, surround yourself with positive people, your friends and family. So with that, I am hoping na sana natutunan nyo din yung na-experience ko na talagang sobrang effective, and sana just pray, lakasan mo lang ang loob mo na malalagpasan mo din yan. So, I hope na kaya mo yan. Thank you so much!